kagalakan talaga palagi na God will be done, ano man ang ating sasabihin at iisipin, whatever decisions na ating gagawin, basta't para sa Panginoon ay sulong. Ayan, paki-heart po ang mga taong laging sumusulong sa gawain ng Panginoon. Amen. At patuloy na naririyan, nagmamahal sa ating Diyos. Amen. So ngayon po, atin pong basahin ang Mateo 19, verse 16 to 24 lang po ano. Sabi po dito, ang binatang mayaman. Amen. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ulitin ko po, ang tanong po ng lalaki, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Ulitin ko po yung muling sinabi ng binata. Sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Last verse, 24. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po. Kung napansin niyo po, sa atin pong pagbabasa, palagi ko pong inuulit kung ano yung tanong ng lalaki at yung naging tugon ng lalaki. Meron po kasi siya dito po akong nakita sa akin pong pagbabasa. Salamat sa wisdom ng Panginoon. Sa akin pong pagbabasa na parang meron siyang similarity, parehas din, kanyang sinabi. Palagi po siyang nagtatanong na kung ano pa yung dapat niyang gawin. Amen. Kung ano pa yung dapat niyang gawin. Tapos, di ba sa pangalawa, nung sumagot ang Panginoon, sinabi din niya na, ano pa po ang dapat kong gawin? So, 2 beses po niyang inulit yon. So, dito po, parang ang ipinapakita po dito yung one thing na nagkikip sa atin from following Christ fully. Meron kasing, kaya po 2 beses na nasabi yun ang binata. Meron kasing one thing siya na hawak-hawak na nagiging dahilan para hindi siya totally na maka-follow sa Panginoon ng buong-buo. Amen? So, ngayon, kaya lang, ang pagkakatanong niya, ano pa ang dapat kong gawin? Parang binabaligtad po niya. Binabaligtad. Kahit na po, alam niya ang isasagot ng Panginoon at alam na rin niya nung umpisa pa lang na sinabi sa kanya ng Panginoon na ipagbili, yung pangalawa na sinabi, ipagbili ang kayamanan at bumalik at sumunod sa kanya, di po ba? Kahit na yun yung alam na niya di po ba? Pero meron pa rin siyang parang hindi pa rin naging buo. Yan, meron pa rin siyang hawak-hawak. So ngayon mga kapatid, nais ko po kayong tanungin, ano po ang hawak-hawak niyo ngayon? Ngayong mga sandaling ito, na pwedeng nagiging dahilan para makita mo ng buo ang Panginoon. Baka kasi po,
meron tayong isang hawak-hawak, ano po, na parang hanggang paa pa lang ang nakikita mo sa Panginoon. At ito po sinasabi ko na hindi po magpapakita sa atin ng buong-buo ang Panginoon kung hindi po kayo fully surrendered. Kung hindi po kayo ganap. Kung hindi po kayo ganap na nag-o-obey sa kalooban niya, kung hindi po kayo ganap na nagtitiwala na may magagawa ang Diyos. So dito po, ang nais sabihin ng Panginoon nung binatang mayaman na ano pa ang dapat kong gawin? Parang iaano ko po siya sa pinakamababaw na tanong. Ano pa ang kulang? Ano pa ang kulang? Amen? Kasi sinabi ng Panginoon para sa kanya ano pa yung kulang? Ginagawa ko naman lahat 'yan. Di po ba? So dito po, tinatanong, di ba, minsan may isang mahirap na tanong minsan na ayaw din nating sagutin ng tapat Tama po ba? Lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan. May mga tanong sa ating buhay, kahit naman tayo mga Kristiyano, ano po, halimbawa, meron kang naging ka-fellowship na ka-sister mo, ngayon ay may itinanong siya sa'yo. Pero ano ka parang may hawak-hawak ka sa sarili mo, sa puso mo, na minsan ay ayaw mong sagutin ng tapat. Ayaw mong sagutin ng tapat. At ikaw lang ang nakakaalam kung ano yung iyong dahilan. Di po ba? So, ano pa ang kulang sa buhay ko? Ayan, pakitanong po ang sarili, ano pa ang kulang sa buhay ko? Ayan. Marami ang kagaya natin na nagsisimba naman. Di po ba? Kagaya nito, naglilingkod. Ito po ay paglilingkod sa Panginoon. Yung ating pong ginagawa. Once na nag-exert ka ng effort, once na nagbigay ka, once na ikaw ay hindi lumiliban sa mga pagtitipon, once na ikaw ay nakikipag-fellowship, anumang pagtitipon na tungkol sa Panginoon, yan po ay paglilingkod. Amen? Minsan, marami din naman ang sinabi naman na mabait naman ako. Di po ba? May moral naman ako. Sumusunod naman ako sa batas. Di ba? So, ano pa yung kulang sa buhay ko? So, pero sa kabila ng lahat ng ito, masasabi natin na kahit na lagyan mo ng check, nagsisimba, check, naglilingkod, check, di ba? Mabait, check, may moral, check, di ba? Meron at meron pa rin kakulangan sa puso. Paano? Di ba? So ito, ipakita po natin yung kung bakit ko po nasabi na meron at meron pa rin na makakaramdam pa rin tayo ng kakulangan po sa ating puso. Ganito rin po kasi ang tanong ng binatang mayaman kay Jesus. Sabi niya, di ba ay, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Yan ang tanong niya So, eto, tama yung tanong. Pero, mali po ang pinagmulan. Mali yung foundation niya. Nagtanong siya, pero mali ang pinagmulan. Mali ang foundation. Di po ba? Tama yung tanong niya Sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ang tanong niya pang eternal life. Di po ba? Pero bakit nasabi ko po na mali yung foundation niya? Kasi po, nagtatanong siya para paano daw makamtan ang buhay na walang hanggan. Mali ang foundation niya. Bakit? Nakabase po kasi siya sa gawa. Hindi po sa biyaya. Amen? Nakabase po yung foundation niya sa kung ano yung pwede niya pang gawin. Hindi dun sa biyaya na kayang ibigay sa kanya ng Panginoon. Amen po. Nagigets po mga kapatid. Amen. Andyan pa po ba kayo? Paki-heart po para po medyo malabo po kasi yung aking mata. Baka po hindi nyo na po ako naririnig. Amen. So akala po niya, nung nagtanong siya, akala po niya, ang langit ay naaabot sa kabutihan. Ang kaligtasan ay nabibili ng performance. Tama yung tanong niya Ano po ang dapat kong gawin sa pang-eternal life? Pero mali yung foundation niya. Kasi nagtatanong siya kasi nakabase po siya sa kaya niyang gawin. So yung kaligtasan ay parang sa ano niya alam mo yung may mga tao na ang kaligtasan akala is based on performance. Amen na kailangan kong maglingkod ng maglingkod para ako ay magkaroon ng buhay.
Kagaya nga ano 'di ba, ano yun yung napakinggan natin kay Pastor Charles, ako talagang na-bless ako dun na sabi 'di ba sa Biblia, naririnig ko rin kasi talaga siya sa mga pastor, naririnig ko rin siya sa church, sa pulpito na, "Ang naglilingkod hanggang sa dulo ang maliligtas." Amen po, nakarinig na rin po ba kayo nun? Pero, 'di ba, kung naririnig mo lang siya at wala ka talagang pagbubulay, puwede kang maligaw. Puwedeng ang gawin mo ay ano, human effort ang gagawin mo para lang magkaroon ka ng eternal life. So, mali yung foundation po natin 'pag gano'n. Amen? Hindi natin kailangang bilhin ang kaligtasan. Maari kasi sa binata, 'yun ang gusto niyang gawin kasi 'yun ang hawak-hawak niya. Amen, yun po yung kanyang pinanghahawakan, napakayaman daw kasi niya. 'Di ba, sabi nga sa Biblia dito, ay siya po ay napakayaman. So, puwedeng ano, para sa kanya baka doon, makuha ko yung eternal life, 'di ba? Ito ay kaloob ng Diyos, hindi gantimpala ng tao. Amen. Ang eternal life, ang kaligtasan po ay kaloob po ng Diyos, biyaya po ng grasya ng Panginoon. Amen po. Hindi po yun gantimpala sa'yo kasi napakabuti mo, mayaman ka, 'di ba? Ang Diyos po kasi ay mabiyaya. Ang grasya ng Panginoon is enough for each and everyone. Sa lahat ng tao na sumasampalataya at nananampalataya na siya ang Diyos na buhay na kanyang tagapagligtas. Amen. So, yun, tama yung tanong niya, yun po sa verse 16. Ngayon naman po, sabi po sa verse 17 hanggang verse 20, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So 18, alin sa mga iyon, tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, di po ba? Verse 19, sabi doon, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa, di ba? At hanggang sa verse 20, sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Di po ba? Minsan po, may mga kasinungalingan tayong tiwala po kasi tayo sa sarili nating katwiran. Amen? Pinagpipilitan mo yung katwiran mo. So binanggit ni Jesus yung mga utos, huwag pumatay, huwag mangalunya, huwag magnakaw, igalang ang magulang, ibigin ang kapwa. At yun pa rin ang sagot ng binata, lahat daw ng yun tinupad na niya, di ba? Ano ang naging problema? Ang naging problema, akala niya ay kumpleto na siya. Akala niya ay kumpleto na siya. Minsan ganyan po tayo, di ba? Nabubulagan po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Akala natin kumpleto na tayo. Di po ba? Akala natin na i-google natin ang ating oras sa lahat ng mga Bible study. Walang masama po, walang masama. Amen. Pero matuto rin po nating tingnan, 'di ba? Magkaroon ka po ng isang circle, 'di ba? Alin doon kung lalagyan mo siya ng shade, alin doon yung parteng malaki na kumakain sa ng oras mo. Amen? Na nakakakain ng malaking oras mo na kung saan ay hindi ka na pala nagiging kompleto. Doon ka naka-focus. Amen po. Parang si ano lang yan si Willie Rebellame. Yan, si Willie Rebellame, di po ba? Si Willie Rebellame ang ang 70% po niya dati ang itinokus po niya is sa showbiz. Di ba? Sa showbiz po siya nakafocus. Yung 30% niya is dun sa hosting. So nung nabigyan siya ng pagkakataon, 'di ba, na maging host, tanda ko pa yun sa MTV, yung sa kanila nila Jan Estrada at sa kanila Randy Santiago. Ang nakita pala niya, ang tagal niyang nag-focus sa pinakamalaking bahagi, 70% ng showbiz niya, ang nakita niya pala, yung pala ay baliwala.
hindi pala yun yung kumukumpleto sa kanya. Amen? Ngayon po, nung nag-focus siya, ano kayang meron dito? Sa 30% na ito, doon po niya nakita na yun pala yung kanyang pinakang talent. Amen po. Inano ko lang po yun sa pang-circle. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Wag po nating akala natin kasi, siguro may mga time na akala natin ay okay na ako. Okay na ako, kumpleto ako. Walang mali sa akin. Amen? Araw-araw akong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi ako lumiliban every Sunday sa panambahan. Amen? Nakakapagbigay ako ng tulong. Amen? Pero, anong tanong mo? Pero bakit ganito? Parang may kulang ako. May hinahanap ako. Amen? So, ganun yung nangyari sa mayamang binata. May babala kasi dun eh. Ano po yung pinakang babala sa pangyayari sa 17 to 20? Ang pinakamapanganib na tao sa espiritu ay yung mukhang maayos. Yung mga marunong sa kautusan. Yung napakagagaling sa mga Biblia, kahit na anong parte, kahit mga nag-aral or magaling maghayag. Di po ba? Pero hindi alam na may kulang pa pala. Yun po yung pinakamapanganib. Kagaya ng binatang lalaki. Akala niya, nagtanong siya. I'm sure kaya siya nagtanong ng eternal life dahil kilala niya si Jesus. Kaya nga niya siya tinanong. Kasi gusto niyang makinig mismo yung daan, di ba? Para sa buhay na walang hanggan. At ang lakas pa ng loob niya noong time na yun. Kasi akala niya kumpleto na siya. Ginagawa daw niya lahat ng sinabi, di ba, ng Panginoon. Hindi siya pumapatay, hindi siya nangangalunya, hindi siya nagnanakaw, ginagalang niya magulang niya, iniibig niya ang kanyang kapwa. Ginagawa na daw niya, sabi niya. So, akala niya kumpleto na siya. Ganon din po sa atin. Ang tandaan po natin, mga kapatid, ang pinakamapanganib na tao sa espiritu, yung akala mo mukhang maayos ka na. Amen? So, titingnan pa rin natin, ano ba? Ano ka, Panginoon, yung kulang sa akin? Baka kasi po, hindi ko nakikita. Nabubulagan po ako sa dami na po ng aking ginagawa. Alam niyo po, ako, hindi ko kaya yung napakaraming online, yung may gagawin ako sa ganito sa anak ko, tapos ganyan. Hindi ko po kayo dinidiscourage, ako lang po ito. Kasi parang feeling ko po puputok po yung aking ulo. Kahit sa pag-aaral, yung mga schooling sa Bible study, parang feeling ko kasi, parang mas lalo akong kinukulang. Alam niyo yun, parang mas lalo akong kinakapos. Amen, sa presensya ng Panginoon. So, sa atin po, ibigay po natin ang pinakamalaking shade ng atin pong oras ay seeking the presence of God. Amen po, seeking the presence of God. So, sabi po sa verse 21 to 22, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So ano po ang ibig sabihin dito? Meron siyang isang bagay na ayaw bitawan. Tayo po, so ngayon, pwede tayo magbulay sa atin ang sarili. Ano yung isang bagay na nahihirapan kang bitawan? Amen? Kasi, sa verse 22, nalungkot daw yung binata. Bakit? Bakit siya nalungkot? Sapagkat siya ay may maraming kayamanan. Amen? So, ibig sabihin, kahit pala napakayaman niya, hindi siya kumpleto. At kahit na binigay na sa kanya ng Panginoon, anak, bitaw. Bitawan mo ito. Amen? Hindi pa rin siya
Hindi siya nalungkot dahil hindi siya nalungkot dahil, ano, yung sinabi ng Panginoon na gano'n ano. Kasi ang totoo, hindi siya nalungkot dahil marami siyang kayamanan ano. Ang totoo, hindi naman pera kasi yung tunay na problema. Ang problema po ay kung ano yung nagkokontrol sa puso niya. Kaya po siya nakaramdam ng lungkot. Amen. Hindi po yung kayamanan niya, kundi ang tunay na problema po nung lalaking mayaman ay yung nagkokontrol sa kanyang puso. At yun po yung pera, yung kayamanan po niya. So, puso po pala ang may problema. Hindi po yung hawak-hawak niyang kayamanan. Yung kanyang puso ang may problema. Amen. May mga Kristiyano po mga kapatid ngayon na kayang isuko ang oras. Tama po ano? Kayang isuko ang bisyo. Tama rin po. Di po ba? Pero, pagdating po sa pera, pagdating sa relasyon, pagdating sa pangarap, pagdating sa mga seguridad muna, unahin muna. Ito muna, Lord, mamaya ka na po. O kaya, Lord, sa susunod na lang po ako susunod, kailangan po ito ng pamilya ko for security purposes, mga ganyan, di ba? Minsan, pag may magandang alok ng pangarap, di ba? Kahit na alam na tatamaan, tatamaan ang kanyang paglilingkod o ang kanyang relasyon, yung maaagaw yung kanyang moment sa Panginoon dahil nasa sobrang busy o kaya hindi akma dun sa oras. O kaya naman yung mga relasyon na parang mamaya na lang ako makikinig or hindi na lang muna ako a-attend kasi nandito yung asawa ko, baka magalit. Kailangan unahin ko siya. Kailangan nasa kanya yung attention ko ngayon. Amen? May mga ganyan po na ayaw bitawan. Pero pag sinabing oras, kaya naman. Di po ba? Pero bakit pagdating po sa pera, mahirap bitawan, nahihirapan bitawan. Pagdating sa relasyon, di ba? Kahit na to the point na hindi na kalugod-lugod ang relasyon, di ba? Pero ayaw bitawan. Ayaw unahin ang Panginoon. Amen? So, kaya po sabi ko, yung naging problema dito ng binata ay yung nagkokontrol sa kanyang puso. Ang may problema ay yung kanyang puso. So dito po sa last verse natin, verse 23 to 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So, ito po, ipinapakita dito yung babala po ng kayamanan sa ating kaluluwa. Nagbababala po ang kayamanan sa ating kaluluwa. Hindi sinasabing masama ang yaman. Ang masama po ay kapag ang yaman ang naging Diyos mo. Amen? Meron po siyang mga spiritual warning na gustong ipatungkol dito sa verse 23 to 24. Imagine mo, napakabigat po ng sinabi ng Panginoon, no? Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ng isang kamelyo. Gaano kalaki yung kamelyo? Diba? Kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So, pag sinabing yung kamelyo, gaano kalaki yun, di ba? So, imposible. Imposible pala. Di ba? Na ang isang mayaman na hindi tama at ginodiyos ang yaman niya, di ba? May warning siya sa kanyang kaluluwa. Amen? Ang yaman ay magiging idol niya, maaaring maging false security niya. Akala niya yun yung ano niya, security. Pero kasinungalingan. Amen? At yung yaman ay maaaring maging kapalit ng tiwala sa Diyos.
doon ka na lang nagtiwala sa iyong yaman. To the point na ang kaluluwa mo na ay nagsasuffer. Amen po. So, meron po ditong mga aral na pwede tayong matutunan na hindi sapat ang pagiging mabait lang para maligtas. Iba kasi dito pinapatong parang ang bait-bait ng mayaman, ginawa na daw niyan lahat eh. Diba? Ano ang kulang? Kailangan si Kristo. Hindi lang konsensya. Kasi baka dito, nakokonsensya siya. Amen? Kaya niya sinasabi yon. Pero wala pala sa kanya si Kristo. So si Kristo po ang kailangan. Hindi sapat ang maging mabait lang tayo. Amen? Hindi sapat ang maging masipag lang tayo para tayo maligtas. Ang kasapatan ay na kay Kristo. Amen po? So may isang bagay na laging sinusubok ng Diyos sa puso natin. Ito po. Ano po iyon sa'yo? Ano po yung sinusubok sa'yo ng Diyos sa puso mo? Ito ba ay pera? Dito ka ba nasusubok talaga? Ito ba ay relasyon? Ito ba yung career mo? Amen po? Or ito ba yung pride? Yung pride na hanggang ngayon, ayaw mong bitawan. Sabi ng Panginoon, bitaw. Anak, bitaw. Amen? O ito yung control, na parang feeling mo ikaw ang nagko-control ng buhay mo. Meron kang Diyos pero ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. Amen? So hindi lahat dito sinabi malungkot daw yung binata na umalis. Ibig sabihin, hindi lahat ng nalulungkot ay nagsisisi. Umalis ang binata na malungkot pero hindi siya nagbago. Amen po? Ang tunay na kayamanan ay ang pagsunod natin kay Kristo. Amen. So, kung meron tayong dalawang bagay na hawak-hawak, sa isang kamay may hawak ka. Ito yung kahit anong gusto mo na taglayin makukuha mo. At sa kabilang kamay, ito naman yung hawak-hawak mo ang kamay ni Jesus. Sabi po ni Jesus, bitawan mo ang hawak mo para mahawakan mo ako ng buo. Kaya pinabibitawan ng Panginoon dun sa mayaman. Para makita niya yung sagot sa tanong niya, paano po ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Habang ayaw nating bitawan yan, yung nakakapagpalungkot, amen, yung nakakapagbigay sa atin ng unrighteous living, amen, yung mga bagay na parang pride, yung mga bagay na parang manipulating spirit, yung kinokontrol tayo ng ating trabaho, which is hindi naman po talaga naman masama eh. Amen? Pero, pag alam mong nahihirapan ka na, alam mo yung parang napo-frustrate ka na, o kaya yung parang hindi ka na nagiging payapa, baka naman pwedeng, sabi ko nga may dalawang kamay eh, na hawak. Baka naman dito ka na muna sa kamay ni Jesus. Bitawan mo muna yung isa. Para yung dalawang kamay mo, makahawak ng buo at mahawakan ka ng buo ng Panginoon. Pero pinipili kasi minsan ng tao ang hawak niya kaysa sa kamay ng tagapagligtas. Amen? Pinipili niya na i-all out niya. Yung lakas niya, yung pagod niya, hagilapin lahat ng pangangailangan sa buong maghapon. Sabi ko nga, itong illustration na ito, may pinabibitawan, dalawang kamay natin may hawak, isang kamay na gusto nating tinataglay lagi, at isang kamay na hawak natin sa Panginoon kasi nakakilala tayo sa Panginoon. Di ba? Pero habang hindi mo binibitawan yung taglay-taglay mo at patuloy na mahahawakan mo ng buo ang Panginoon, di ba? Mahirap. Ang hirap. Sabi ko nga, hindi tayo makaka-follow ng full sa ating Panginoon. Amen po. So, meron lang po akong mga parang gustong hamon po or conclusion po sa bawat isa po.
since ito naman po is fellowship din natin or spiritual growth to deepen our inner heart. Ano ba yung laman? Ano ba yung sitwasyon ko na ngayon, Lord? Baka ako'y feeling ko'y ayos na ayos pa ako. Amen? So, wala pong masama na ilatag natin sa ating Panginoon. Ano po? So, ano pa ang kulang sa'yo? Ang sagot kasi ng Diyos, hindi gawain ang kulang. Ikaw po ang kailangang sumuko. Hindi kabanalan lang ang kailangan, kundi pagsunod mo rin sa Panginoon. At hindi online lang, hindi pagsimba lang, amen, kundi yung relasyon mo sa Panginoon. Amen po. So, I hope po na medyo may natutunan po kayo at tulungan niyo rin po ako na mag-insight po kayo ng mga sarili niyo pong bulay dito po sa tekstong ito. Actually po, napakaganda po ng topic na ang binatang mayaman. Amen. So, ako po ay looking forward din sa lahat ng mga maririnig ko po sa aking mga kapatid na talagang makapagbibigay din po sa akin ng bless, na mabibless din po ako spiritually. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, salamat Panginoon na patuloy Panginoon na ikaw ang nagtagumpay. Lord, tunay nga Panginoon na ikaw ang nagbibigay ng tamang oras, Panginoon. Sa bawat gawain, Lord God, ikaw ang nagtatakda. Salamat po muli sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Turuan mo po kaming bitawan ang lahat ng humahadlang sa aming lubos na pagsunod sa iyo. Ayaw naming umalis na malungkot tulad ng binatang mayaman, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na maging malaya, binago, at ganap na sumusunod sa iyo. Amen. Ikaw lamang, Ama, ang patuloy, Panginoon, na aming pagtitiwalaan, Lord God. Anuman, Panginoon, ang nababa, anuman ang mga natutunan namin, Panginoon, Lord God. Anuman ang nagrema, Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, na ito ay natanim sa matabang puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. May baon-baon kami sa gabing ito. Bago po kami umalis sa gawain, Lord, ay meron po kaming kayamanan na galing sa iyong mga salita. At ito po, Panginoon, ay ikaw, Jesus, ang tamang pagsunod, ang tamang relasyon namin, at ang mga bagay, Panginoon, na nais mong pabitawan sa amin, Lord God, ay isinusuko namin sa iyong paanan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakila. In Jesus' name, Amen. Amen po. Maraming salamat po sa bawat isa and glory to God po.